Di na binanggit na despite all of this support being given by the Marcos Jr. administration to agriculture and fisheries, ang ating po agriculture at saka fisheries sector halos hindi umangat po eh. Basically, stagnant po ang growth mo dyan. At dahil sa sobrang importasyon po ng mga competing agricultural products, bagsak na bagsak po ang kita ng ating mga farmers. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Leonardo Montemayor, dati pong DA Secretary at Chairman ng Federation of Free Farmers. Sir, good morning. Jade at Admar po ang inyong makakasama muli. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning ulit, Jade at saka Admar. At good morning din po sa lahat ng ating sumusubaybay. Opo, sa ikalimang SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., may good news ba kayong narinig doon, particular na sa sektor ng agrikultura, sir? Medyo hindi kompleto yung larawan na ibinigay ng ating Pangulo patungkol sa kalagayan po ng agriculture. So, siyempre bilang ang Pangulo natin, ang kanyang pinahayag yung positive side ng kanyang performance, especially yung mga pamamahagi po ng iba't ibang mga infrastructure projects, irrigation, farm machinery, at saka inputs, crop insurance and the like. And ngunit hindi niya pinaliwanag kung ano ang naging impact nito in so far as kakayahan po natin na ma-improve yung kasapatan po sa pagkain. Hindi niya binanggit na despite all of this support being given by the Marcos Jr. administration to agriculture and fisheries, ang ating po agriculture at saka fisheries sector halos hindi umangat po eh. Basically, stagnant po ang growth mo dyan. At dahil sa sobrang importasyon po ng mga competing agricultural products, bagsak na bagsak po ang kita ng ating mga farmers. At on the consumer side naman, patuloy pa rin ang pagreklamo ng ating mga consumer na despite all of these increasing importations of food every year, maging ito po ay bigas, baboy, manok, gulay at iba pa, nananatiling napakamahal po ang presyo po ng mga food items sa ating pong palengke. Opo, naku, nasabi pa naman ng Pangulo na patuloy na tumataas ang produksyon sa ating bansa. Ramdam ho ba ito sa ating mga bukirin na Sir Leonardo? May sinabi siya sa kanyang SONA, Jade, na tumaas daw ang produksyon natin ng bigas, mais, baboy, manok at saka asukal. And yet we know that according to the Philippine Statistics Authority, from January to March this year already, ang produksyon po natin ng palay ay negative 6, less than 0 po. Tapos sa asukal naman, kakalabas lang po ng isang news report kahapon na from first 6 months ng 2026, bagsak po ang production po natin ng raw sugar by 11% compared to the same period in 2025. So, kakasabi lang niya na nag-improve ang production sa bigas, sa palay, at saka sa sugar. And yet, on the very same day, or almost the same day, according to official government data, bagsak po ang production po dito sa produktong ito. Opo. Ayon sa Pangulo, Sir Leonardo, pinatatatag daw ng pamahalaan yung sistema ng agrikultura upang matiyak ang supply ng pagkain at mapababa nga yung presyo nito. Anong sistema ho ito? Kung meron po kayong ideya, at sapat ho ba ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno para po makamit po natin yung food security? Ang pagkaintindi ko dyan, Jade, pinapatatag kasi pinararami at pinalalakas yung basic infrastructure o foundation ng ating food supply chain, starting from pre-production, production, all the way to the retail outlets. Kaya pinararami yung irrigation, yung mga cold storage facilities, mga rice processing centers, at saka machinery. Okay naman yun, Jade, no? Pero that will take time before they can be completed. Siguro itong mga sinasabing cold storage facilities, po yan, baka kulang po yung remaining 2 years para makompleto yan. The same thing for the
farm-to-market roads. Ang problema, habang pinalalakas po itong mga basic infrastructure requirements ng sustainable agriculture, lalo naman po pinaiigting ang importasyon ng bigas at iba pang mga produkto. So, yung farmer natin, kahit na sinasabihan siya na, ito, may mga makinarya kayo, may mga patubig, at the end of the day, pag napansin niya na bagsak naman yung presyo ng kanyang produkto dahil sobrang importasyon, sayang lang lahat ang pagod niya at saka yung paggamit niya ng mga makinarya at saka infrastructure. So dapat sabayan po, mas critical pa na bantayan po yung ating trade policy, yung pagbagsak po ng taripa sa mga imported products at pagdami po ng importasyon, kasi yan po ang nagdidetermina kung lugi ba o magkakaroon po ng tubo yung ating farmer. At kung siya po patuloy na lugi, aahin pa niya mga makinarya na yan, mga bagong rice mills na yan, kung alam niyang malulugi lamang siya. Opo. Pero pagdating po doon sa suporta sa ating mga magsasaka, nababanggit po ng Pangulo na meron pong mga suporta tulad po ng farm inputs, makinarya, mga irigasyon at insurance. Ito ho ba lahat ay nararamdaman ng ating mga magsasaka? O may mga magsasaka po, mga maliliit na magsasaka, ang hirap pong ma-access itong mga programang ito? Well, siyempre, Jed, nakakatulong lahat yan, no? Pero considering yung matagal na pong hinihintay itong klaseng interventions ng ating farmers since way back pa, talagang kulang pa rin. Kulang yung budget, kulang yung pondo para dyan. Nabanggit lang ng Presidente last year, in-expect niya yung Philippine Coconut Authority na by 2028, magkakaroon ng panibagong 100 million na new coconut trees to be planted before the end of his term in 2028. But here comes the administrator of the PCA, si Administrator Dexter Buted. Kakasabi lang niya na wala silang budget para tuparin yung utos ng ating Pangulo. So, maganda yung pahayag. Okay, 100 million new coconut trees, but you have to provide the necessary funding for the PCA and the different stakeholders to be able to make the 100 trees target possible by 2028. Opo. Nabanggit din po ng Pangulo na mas malakas na ngayon po yung kakayahan ng NFA na bumili ng ani sa mas magandang presyo. Siguro mas mataas na presyo po ito. Sa inyo pong obserbasyon, makakatulong ho ba ito para tumaas din po yung kita ng ating mga magsasaka? Well, as usual, again, Jade, no, maganda yung salita, maganda yung rhetoric. But the reality is much different. Okay, so kaka-announce lang ng National Food Authority na this year, mamimili daw sila ng palay kahit basa at 21 pesos per kilo. Tapos pagka tuyo at better grain quality, it will be 23 pesos pataas. But again, Jade, based on recent experience, napakahirap magbenta, lalo na ang pangkaraniwang magsasaka ng kanyang palay sa National Food Authority. Unang-una, kulang po yung budget ng NFA. Tapos ikalawa, napakatagal bago makapag-schedule ang NFA na mag-deliver po ang magsasaka o yung kanyang kooperatiba o samahan sa mga bodega para maibenta po yung kanilang palay. At once, assuming na there are many cases dito, Jade, maghihintay ng 1 to 2 months ang isang magsasaka o samahan ng magsasaka bago po handang tanggapin ng National Food Authority yung kanilang palay. Only to find out, pagdating po sa bodega ng NFA, na rejected pala yung kanilang shipment kasi daw basa o di kaya mabato o kaya may mga insekto. So marami pong mga pangyayari dyan na napaka-disappointed ang ating farmers. After waiting for 1 to 2 months, they have to bring back their delivery of palay sa kanilang mga lugar, patutuyuin na naman nila, etc. At hindi sila nakakasiguro ngayon, pagbalik na lang po sa NFA, hindi po sila maghintay na naman ng matagal at baka sakaling ma-reject ulit. So, kung po ang hirap, maganda yung pahayag, but as I said, the reality is very different. Opo. Pero nabanggit po niyo 21, 23 pesos. Yun ho ba yung makatarungang farm gate price para po sa palay at sa iba pang mga agricultural products para sa mga magsasaka po natin, Sir Leonardo?
Actually, Jade, pagka totohanan po yung sinabing 21 pesos bibili ng NFA kahit basa, that's already a reasonably good price. But as I said, it's the actual performance that will matter. Kasi ang mahirap dito, baka pinaaasa na naman natin ang farmer. Okay, magsikap kayo, magtanim kayo. Kahit na nagbahal yung abono because of the Iran-US war, di ba? So magsisikap. Pero pagdating po ng anihan, starting mga September, baka pagdala ng farmer, yung palay niya basang-basa kasi tag-ulan yan eh. Baka wala naman mechanical dryers ang inipay or kulang na kulang. Or limitado po ang pondo. Kaya kukunti pong mabibili nilang na palay. Especially if it is basa. Opo. Doon naman po sa crop insurance, dahil nabanggit din po ng Pangulo na ngayon ay hindi lamang limitado sa mga pananim. Sabi pa nga niya, kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyang pang-agrikultura. Gaano ho kalawak ang nakikinabang po dito? Well, magandang programa yan na Jake, no? Kasi tama naman si Pangulo. Kasi originally ang crop insurance lang talaga ang sinisiguro dyan yung Actually, ang reklamo noon, ang sinisiguro dyan yung utang ng magsasaka sa mga bangko. But over the years, nagpasa po tayo ng mga remedial legislation. Isa po ako sa mga nag-introduce ng batas para mapabuti po yung terms at saka benefits po ng crop insurance. So hindi lang po yung utang, kung hindi yung actual na kita ng magsasaka ang dapat pong maibalik. Or at least a good percentage of that maibalik pagka tinamaan po ng mga natural calamities, yung kanya pong ani. And then later on, hindi lang po yung pananim ang siniguro o yung kita ng farmer, pati po dinagdagan po ng coverage, pati po yung hayop, pati po yung isda, including farm facilities, ano po, yung po mga traktora na magsasaka and so on, ay sinakop na rin po ng Philippine Crop Insurance Corporation, as well as meron pong dinagdag bilang additional incentives yung pong life insurance. So lahat po maganda po yun. Kaya lang as is the case, para masakop po ang karamihan po ng ating mga farmers at fisher folk ng crop insurance program, importante talaga yung additional budget ibigay po sa PCIC. Kailangan, kasi partly subsidized po yung ating crop insurance program. Meron pong portion po dyan na sagot po ng national government, may portion po dyan sagot ng, let's say, Department of Agriculture, and so on. So dapat checkin po ng pamahalaan natin that there is enough government funding para po matugunan po yung premium po na kailangan bayaran po para sa crop insurance. Oo, nabanggit mo yung utang, insurance, kasi nangako din po ang Pangulo na matatapos din yung pamamahagi ng mga titulo sa lupa at ang pagpapawalang bisa ng utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Ano pong masasabi po ninyo dito? Again, I would say that that is one. I would say that is one of the positive accomplishments ni Pangulong Bongbong during the past 4 years. No? Kasi nung alala natin, noong 2013, sa ilalim po ng kanyang pagtulak sa Kongreso, ay ipinasa po yung, ang tawag po dyan ay New Agrarian Emancipation Act. At yung pong utang, nalalabing utang po ng mga agrarian reform beneficiaries, around kwan po yan, 617,000 na meron pa po silang hindi nabayaran na kabayaran o amortization sa lupa na ipinamahagi sa kanila sa ilalim ng Land Reform Program. Under that new law ay forgiven na po, pinawalang bisa na po yung kanilang utang. Ngunit hindi pa po tapos yung actual condonation niyan kasi of the roughly 617,000 na agrarian reform beneficiaries covered by that condonation law, ang sabi ng presidente sa kanyang SONA, mga 400,000 pa lamang ang nakondon na at na-issuean po ng personal titles. So, mga 2/3 pa lamang ng target na 617,000 farmers ang nabigyan po ng actual title. So, meron pa pong mga 200,000 plus pa na farmers ang hindi po nabibigyan ng titulo. Bagamat on paper, supposed to be wala na po silang babayaran na amortization.
Opo, pero gaano kalaki pong epekto nito sa kabuhayan ng ating mga magsasaka? Ano yun, Jade? Gaano kalaki pong epekto nitong reformang agraryo sa kabuhayan po ng ating mga magsasaka? Well, of course, very, very important yung magkaroon po ng peace of mind ang farmers natin na siya po after all these years na siya naghihintay ay bayad na o hindi na kailangang bayaran pa yung lupang binigay sa kanya at meron na siyang hawak na titulo. With that title, assuming na may bibigay po ng gobyerno through the DAR at saka Department of Agriculture, among others, yung karampatang support services, no? Patubig, irigasyon, crop insurance, magandang presyo, lalo pong maingganyo ang farmers natin kasi sa kanya na po lahat mapupunta yung kanya kikitain po niya mula sa kanyang produksyon since he is now the full and titled owner of the land that he's tilling. Opo. Isa rin po sa mga layunin ng administrasyon ngayon ay mapababa yung presyo po ng pagkain po natin. Posible ho ba ito na makamit, Sir Leonardo, na hindi po maapektuhan? Alam natin na may mga kalamidad po tayo na inaasahan. Ano ho yung masasabi po ninyo nito? Ang problema kasi dyan na dalawa siguro, Jade, no? Yung una, yung ang bigas hanggang ngayon nananatiling mahal, 'di ba? Whether imported or local. So far since the past 4 years, despite the doubling, na-double po kasi yung budget ng Department of Agriculture. Hindi lang po lumaki ng gusto yung budget, pati po yung bilang po ng yung na lamang undersecretaries. Nung panahon ko po na ako'y Secretary of Agriculture under GMA 2001 at saka 2002, I think I only had 3 or 4 undersecretaries. Ngayon po, 14. Kasing dami po ng deputy speakers ngayon ang bilang po ng undersecretaries ng Department of Agriculture. At saka napakasipag po ng publicity personnel o yung press office ng Department of Agriculture. O sa dinami-dami po ng mga press releases sila at saka opisyales at saka yung laki ng budget, magtataka tayo bakit halos hindi tumaas yung ating overall production at productivity. Yun na lamang po sa bigas, alam niyo, 60% ng budget ng DA, which is about 200 billion this year, di ba? So kung 60%, mahigit 100 bilyong piso ang itinututok ko sa rice program. Bakit ang po natin, ang yield per hectare natin o yung inaani po natin na palay bawat hektarya in 2022, it was 4.11 kabans, that is about 4.11 tons bawat hektarya, that is about 82 kabans bawat hektar. 2026, hindi malaman po umabot ng 4.2. Bakit ganyan? After 4 years and hundreds of billions of budget for the rice program, siguro tumaas lang ating production per hectare ng palay ng 1 kaban per hectare. Hindi man lamang umabot dun sa masagana 99 target na 99 kabans per hectare. So, saan napupunta yung pera, yung budget? Maayos ba yung pamamahala po ng ating mga rice productivity and other commodity productivity programs? Yun ang malaking tanong. Bakit ganyan? At bakit nananatiling mahal pa rin? Di ba, Jade? Mahal pa rin ang bigas Yes kung imported. Gusto ng DA, wag lalagpas sa 50 pesos per kilo. Ang binibenta po ng retailer at tinatakot po ng multa ang mga hindi nagbebenta po ng 50 pesos or below. Samantalang hindi naman hinahabol yung mga nagpo-profiteering na wholesaler at saka importer. Ganyan po sitwasyon natin. Baboy, tinapyasan na nga yung taripa, kasabay po ng taripa ng bigas at saka mais, etc. noong 2024. At ang daming baboy na imported pumapasok, di ba? Ang mahal pa rin ng baboy. So, bakit hindi maasikaso yan ng ating pamahalaan after 4 years already? Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar, so possible ho, Sir Leonardo, na kahit na ibababa man yung presyo ng mga bilihin, hindi po maapektuhan yung kita ng mga magsasaka. Possible po yun? Pakiulit yung Jen, ano yun? Yung kita ng mga magsasaka ba ay possible na hindi maapektuhan kung bababa po yung presyo ng mga bilihin?
Actually, mahal ang bilihin, Jade eh. Kaya less ang pressure in that sense na bababa yung presyo po ng inaani ng ating farmer. Although nakakabahala sa akin yung ano yung ito pong 20 pesos na yung subsidized na presyo po ng bigas. Nakakabuti naman po yan pansamantala sa ating kababayan na nahirapan po sa presyo ng mga bilihin na meron pong available na 20 pesos sa rice. Ngunit, malamang ang laki po ng pera po na ginagamit o ginugugol para masustain po yung 20 pesos rice program. Kasi kung tutuusin, ang isa po sigurong kilo ng bigas na binibenta po through the Kadiwa stores ng NFA at saka ng food terminal, palagay ko para lang walang lugi po ang gobyerno natin, dapat siguro ang selling price na mga 40 pesos per kilo eh. Di ba? Kasi binibili yung palay ng lalo na ngayon, bibilin daw 21 pesos. So ang katumbas dapat na presyo niyan sa bigas para hindi malugi ang gobyerno is 42. Okay, so as bibenta po nila ng 40, ng 20. So ang lugi ang gobyerno for every kilo na binibenta po sa Kadiwa stores, 18 or 20 pesos per kilo. So i-multiply mo yan by the number of kilos na binibenta po every year under the Murang Bigas Program. Ganyan po kalaki ang budgetary cover or subsidy or pagkalugi ng gobyerno to sustain that kind of a program. Ang talaga pong sustainable intervention dapat, talagang patatagin po yung mga programa to increase local self-sufficiency, especially in rice production. At wag pong sobran po yung importasyon ng bigas. Na ang resulta po ay nakakadismaya po sa ating farmer at pinababagsak po yung presyo ng kanilang palay. Sir Leonardo, magandang umaga, si Admar po ito. Sa tingin niyo po, yung sa SONA nitong nakalipas ni PBBM, ay natumbok niya yung kasalukuyang sitwasyon sa sektor ng ating agrikultura at natumbok ng sa ilalim ng kanyang pamumuno ang solusyon laban po sa mga hinaing o mga problema kinakaharap po sa sektor ng agrikultura? Medyo at best siguro, Admar, partial lang. Ang problema sa nakita ko, well, hindi lang naman si Presidente ito, no, but even including our economic managers, in denial sila na hindi nagtagumpay at hindi nagtatagumpay yung kanilang food productivity programs. Akala nila nung na-liberalize po yung rice importation and the rice tariffication law in 2019 nalunasan na yung problema po natin ng perennial shortages po ng local rice production at pati na po yung presyo ng bigas na dati po ay kontrolado po ng National Food Authority, kaya na yun po ay malulutas. Hindi po nangyari yung Admar eh. Okay, tinanggal na po yung pakikialam ng gobyerno sa pag-aangkat ng bigas. So libre-libre na po yung private sector na umangkat. Tapos binawasan pa yung taripa. Di ba? Ngayon nasa 15% yung taripa sa imported rice. Dagsa po yung bigas na pumapasok. And yet, bukod po sa bagsak na bagsak po ang kita ng ating mga magsasaka sa palay, napakamahal pa rin po ng bigas. Imagine, from 50 pesos, I remember when the rice tariffication law was passed in 2019. Ang lakas ng reklamo ng consumer kasi at that time, nasa 38 pesos per kilo yung bigas eh. O ngayon, nasa 50 na. At even more, pagka yung better quality rice po ang ating pinag-usapan dito. So nasaan po yung pinangako na magkakaroon tayo ng mas malaking kasapatan sa local rice production, kikita yung mga partners natin, at saka yung consumer natin makikinabang sa murang bigas. Hindi kaya, ang nakikinabang dito ay ilang lamang mga negosyante, yung mga nagkakapag-angkat sa mas murang buwis o taripa, at saka yung ilang po mga trader. Kung nandyan po ang problema, bakit hindi po hinahabol? At imagine, if you will recall also, Admar, Jade,
2025 SONA ni Pangulo, sabi niya, hahabulin ko kayo. He was referring to those profiteering from the rice importation and rice trade. Nasaan po yung mga suspected profiteers? Ilan po ang nakasuhan na po under the agricultural economic sabotage law na ang parusa po. Kung dyan, pag ikaw po yung kinasuhan, no bail, hindi ka pwedeng makaalis sa bilangguan habang sinisiyasas yung kaso. At kung ikay proven guilty sa court of profiteering, smuggling, etc., life imprisonment po ang aabutan mo. Na ilan po ang nakasuhan na upang matakot po yung mga talaga nagsasamantala po sa ating consumer at sa ating mga magsasaka. Wala pa po hanggang ngayon At wala rin po kayong narinig na parang plano for the remainder ng kasalukuyang administrasyon na makakatumbok din sa inyong pangangailangan? Wala. Actually nga, yung isang inasahan na sana namin at matagal na namin sinasabi ito since 2024 pa. Itanggalin na itong EO62 na ito na masyado pong pinahirapan ng ating mga magsasaka dahil bagsak na bagsak ang presyo ng palay. Tapos bukod pa po dyan, dahil binawasan po yung tariff at saka yung koleksyon ng Bureau of Customs, ang nawala po sa koleksyon ng Bureau of Customs since 2024 because of the reduced tariff is about 47.5 billion pesos. Ang reduction po sa customs revenue from rice importations. Yan sana po naibalik po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund upang mapatagdagan pa yung mga makinarya, mga binhe, irrigation systems, especially solar, etc. na magpapalakas sana po sa productivity ng ating mga magsasaka at maging mapababa pa nga ang presyo po ng local rice. Hindi po ayaw po nilang galawin yung overdependence natin sa importasyon. Maging ito po ay sa bigas, baboy, asukal, gulay, etc. Yun po ang naging problema. Opo, at kayo rin po ba ay nagtataka o nabigla dahil mas nabanggit pa po na posibleng sa susunod na taon ay may ilulunsad na racket ang Pilipinas, na alam naman natin hindi yan mura, kumpara sa malinaw na tahak sa sektor ng ating agrikultura po? Siguro kung pwede lamang i-volunteer natin yung mga economic managers na masyado po nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Siguro kasi parang ang mundo nila labas po sa pangkaraniwang mundo ng magsasaka natin, nakayapak sa putik, ang farmers natin, kinakalaban ng mga peste, RSSI sa mga sugar farmers natin, bagyo, tuyot, etc. And yet, ang liit po ng protection binibigyan ng ating government, especially in the form of the proper tariff protection. Iba po yung mundo nila So baka, since iba po yung mundo ng ating mga economic managers, baka po masabuti ilagay po sila sa buwan o sa outer space, doon po sa rocket ship na ilulunsad yata sa next year. Yun po. So at least baka yung papalit sa kanila, baka mas attuned sila sa actual problems in situation on the ground, lalong-lalo na po ng ating mga magsasaka. Sa tingin niyo po, kakayanin pa sa natitirang 2 taon na pumihit ang administrasyon at matugunan yung mga hinaing niyo po, Ginoong Leonardo? Palagay ko, mahirap na kasi ayaw na nila mag-reverse course yung SONA ng Pangulo ng Lunes, nagbigay sana ng pagkakataon sa kanya na sabihin niya, kailangan na repasuhin natin mga patakaran po natin patungkol po sa food security at yung overdependence natin sa food imports. So ako nananawagan sa ating mga economic managers na repasuhin natin at ibalik natin ang tiwala natin sa ating mga magsasaka. Wala, hindi na bilanggit man lamang yung issue ng food importation at saka yung masyadong bagsak ang kita ng ating farmers. So wala na po sigurong pag-asa kami na i-reverse course po niya ang kanyang over-reliance on food importation to meet our food requirements. Opo, Sir Leonardo, siguro,
magbigay po kayo ng at least top 3 na priority. Yan. Top 3 po. Pakiulit yun, Juan. Yes po. Ano po yung at least tatlong pinakamahalagang hakbang na dapat gawin po ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura sa natitira pong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sorry, Admar, mahina yung audio. Opo, si Jade po ito, Sorry. Sir Leonardo. Opo. Narinig ho ba ninyo ako? Ay, ito lang huli, ito lang. Opo, sir. Ano ho yung at least tatlong pinakamahalagang priority dapat ng administrasyon ngayon sa sa natitirang termino po niya na dapat po niyang gawin para po sa sektor ng agrikultura? Sorry, hindi ko ang tanong mo ba kung ano pa dapat gawin pa sa nalalabing kwan? Yes po, yes po. At least top 3. Oh. Siguro fire the economic managers na masyado pong umaasa sa importation to meet the food security needs ng ating mamamayan. Number 2, palay ko pag magawa lang niya yung recommendation na yun, medyo malaking ano po yan, malaking advance na po yan. Kaya hindi ko na babanggitin yung last 2. Opo, opo. Alright, siguro, Sir Leonardo, huling mensahe mo na lang para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa inyo sa mga oras na ito. Opo, marami pa po tayong hinaharap na problema ngayon at saka hamon, especially napansin ko doon sa zona ng ating Pangulo, ang pagkaalala ko, hindi yata nabanggit yung El Nino eh. So, as we move on to the next few months, base sa mga experts po sa klima at pati na rin ang ating Pag-asa Weather Bureau, ay titindi po itong El Nino. So, dapat po, kung ano po yung kayang gawin ng ating mga mamamayan, magtipid po sa paggamit ng tubig, makipag-ugnayan po sa ating lokal at saka national government agencies para maipon po whatever water resources that are available, gawin po natin yan. Huwag po natin hintayin na last minute bago po tayo kumilos. Yun po. Alright, maraming salamat po, Sir Leonardo, at good morning po sa inyo. Thank you very much, Jade at Edmar. Good morning then. Ayun mga kababayan, si Ginoong Leonardo Montemayor, dati pong DA Secretary at Chairman ng Federation of Free Farmers.